Hello everyone! Hello po! Again, this is Ma'am Chanel. So, ngayon po, pag-uusapan po natin ngayon ang tunog, sound. Sound po ng isang Korean character. Korean character po ha. Korean character sa Korean alphabet, which is si Kiyok. Ang pangalan po ng consonant na to, this one is Kiyok. Ito pong consonant na to. Siya po yung nagre-represent ng K or G na sound or tunog na. So, always po palaging nagtatanong, no, ang tanong dyan is kailan ba siya magiging K at kailan siya magiging G. Okay? So, simple lang po sa basic na pagbigkas or basic pronunciation rules na. So, mabibigkas mo siya as K. So, K sound po siya, no? Lagyan natin dyan, K sound. If makita mo siya sa beginning of the word, no? Beginning po sa bungad, sa unahan ng word, okay? And sa final, no? At the end of the word. When you say end of the word, ibig sabihin siya yung nasa pinaka-last na, siya na yung pinaka-last na character, okay? So, and kapag siya po yung nasa last position or final position po ng word, no, ang pwesto niya ay nasa ilalim. So, sa ilalim mo siya matatagpuan. Okay? So, at the beginning, no, unahan or hulihan ng word. Okay? So, first initial position or at the beginning of the word and final position or sa hulihan ng words. Like, for example, ito po ito. Yan. Yan. So, ito po, dahil nandun po siya sa bungad, okay, sa bungad po ng word, no? Ito po siya, ito, nasa bungad. So, bibigkasin mo siya as K, no? K sound po yan, tunog niya is K. So, pag binasa mo ito, plus the vowel na A. So, pag binasa mo tong word na to, this is ka. 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 Ay, ka. Kasi nasa unahan po siya. So, have to read that as ka. So, ibig sabihin po ng ka ay go. Okay? And then, pag nando naman po siya sa final, so, ito po. Example na word is ito. Okay, this one. So, as you can see, yung si Kiyok po ay makikita mo sa bungad. Bungad po, ito initial, nasa unahan. And then, final. So, sa unahan and nasa hulihan po ng word. So, babasahin mo siya as K. Same po ang sound, ha. So, kapag ganito po ang itsura ng word, no, pababa po ang basa. From top to bottom ang pagbasa. So, simula taas, pababa ang basa. So, pag binasa mo yan, that is cook. Cook. Okay? Kasi dyan, si K, di ba? K sound siya. Plus the vowel U. Letter U yung kanyang spelling sa English, pero ang kanyang tunog is U. Matigas na U. And then, K ulit sa ilalim. So, that is cook pag babasahin. Okay? That's it. Ibig sabihin po ng cook is nation, bansa po. Nation or country. Okay? And then, ngayon, nagiging G sound naman po ang kanyang tunog kapag siya po ay nasa gitna. First reason po na nagiging G sound siya kapag nasa gitna po siya ng vowels or napapaligiran or napapagitnaan po siya ng vowels. Just like for example, this one. Ay, wait lang. This one, ha? So, ito si Kiyok, itong first Kiyok. Yan, K sound po yan, nasa bungad kasi siya. Okay? And this one, G sound na po siya kasi nasa gitna po siya ng dalawang vowels. Okay? So, ang first syllable, so this one, kapag nagbabasa po kayo ng Korean word, syllabication, is-syllabicate nyo lang po. Ibig sabihin sa Tagalog, pantigin nyo lang po ang pagbabasa. The first syllable ito, and then this one is the second syllable. Okay? So, pag binasa mo tong word na to, this one is ka, and this one is gi. Kagi. Okay? So, ito kasi, nasa bungad siya. So, K ang basa.
plus the vowel A, and then ito nasa gitna ng dalawang vowel, so Z plus vowel E nakasama, so that is why pag binasa mo, that is kagi. Kagi. So kagi po in English po ay store. Okay? So ito po ay basic pronunciation po lamang ha. Basic pa lang siya, and then ituturo ko po ang kanyang final sound kasi ito pong si Kiyok ay meron po itong 3 maximum sound. So tatlo po ang kanyang sound. So ibig sabihin, aside from K and G sound, meron pa po siyang final sound. Okay? So anyway, so hopefully po na gets, na intindihan. So that's all. See you again sa susunod na video.